Hello! Kamusta mga kalahi? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin ito pong napaka-controversial na 2025 budget ng Pilipinas ay pinirmahan na ni President Bongbong Marcos Jr. Kani-kanina lang po. At ngayon nga ay mayroong kasalukuyang press conference ang mga opisyal ng gobyerno. Nandyan sila Balisacan, Bonoan, yung sa NEDA, yung DBM Secretary, si Recto nandoon din. So kasalukuyan pong nagpe-press con sila, napakinggan ko po yung ibang kanilang mga pinapaliwanag at mga question and answer nila. Tapos hindi na po ako nakinig kasi parang meron akong nakita na agad na analisa sa kanila based on sa kanilang mga sagot. Parang ito personal ko lang parang nangangako na naman, kumbaga pangako na naman, may mga pangako, may mga gagawin. Kumbaga didiretsuhin ko na kayo, hindi po ako kumbaga wala na po akong tiwala. Yan ay opinion ko po. Karapatan ko yan. Meron tayong freedom of speech and freedom of expression. That's my opinion. Wala na akong tiwala. Para sa akin, ginawan lang ng paraan. Yun at yun pa rin. Okay, pag-uusapan din po natin itong MBC, Makati Business Club. Naaalarma na rin o naalarma na rin. Dito nga po sa masasabi natin, sinabi po ni Shelo Magno na this 2025 budget is the most corrupt budget in the Philippine history. Naalarma na rin po ang Makati Business Club. Mamaya po pag-usapan po natin yan. Dahil maganda po ito. Maganda rin po itong, importante po itong pag-usapan dahil marami nang nagpahayag sa kanilang pagtutol, sa kanilang kumbaga napansin nila itong 2025 budget na masasabi nating maanomalyang budget, unconstitutional budget. Nagpahayag na rin po ang Makati Business Club. Bakit po importante itong pag-usapan? May mga oligarko na po dyan sa Makati Business Club. Ibig sabihin mga negosyante yan, may mga pera yan. Hindi na lang po mga mahihirap ngayon ang nag-iingay. Pati rin po mga mayayaman, mga milyonaryo, multimillionaire, billionaire. Mayroon na pong mga church o religious group na nagpapahayag din, no? Kagaya ng CBCP, nagpahayag din po sila sa mga nangyayaring kaguluhan sa politika, impeachment kay BP Sara, andyan ang Iglesia ni Cristo. May mga padagdag po ng padagdag ang mga grupo, no, na nagpapahayag ng kanilang pagtutol, pagkondina. So yan po. Dito po ngayon sa kanilang sa pinirmahan po na budget, meron lang po tayong ilang mga balita or mga data kung saan po nabito po yung iba, no? Pero ito papaliwanag ko sa inyo. Sa maikling paliwanag lang po, no? Unang-una, yung kini-question na unlawful, unconstitutional na budget ng DepEd versus DPWH, no? Nasa constitution po dapat ang pinaka-priority ay DepEd. Wala nang ibang tataas dyan. Kumbaga dyan magbubuhos ng budget ang Pilipinas. Ang DepEd dapat ang pinakamataas. Which is ginawa din nila. Pero ito ang matindi dyan. No? Mamaya papaliwanag natin. DPWH nabawasan ng konti. Konti lang. So, bali ang kanilang pinirmahan, ang pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. na budget ng DepEd ay 1.053 trillion pesos. Galing po ito sa 737
billion pesos. So, yan na po ang budget ngayon. Pero ito ang matindi, no? Yung karagdagang budget na dyan, karagdagang budget ng DepEd, ay hahanapin pa kung saan kukunin. According kay Ralph Recto. Ito kapag meron daw additional revenue or merong mapagkukunang sobra na budget, saka lang ito mapupunuan. Ibig sabihin na hindi talaga ginawa na mas mataas ang DepEd. Under Constitution, ginawan nyo lang ng paraan. Para hindi lang kayo mapahiya, para sinasabi nyo na sumusunod kayo sa batas. Kung walang umangal, pirmado agad yan. May mga umangal Kaya po nagkaganito, no? According to Ralph Recto, hahanapan pa raw ng budget. So ano yan? Pangako. Ang tanong, paano kung walang mahanap na budget? Basta hahanapan. Wala ngang mahanap na budget Paano yan? Pag may dumating na additional revenue, kung walang additional revenue, mas mataas pa rin ang DPWH, which is 1.034 trillion. No? Nabawasan po ang DPWH ng 26 billion pesos. According sa proposed budget, nadagdagan sila ng 228 billion pesos. That is unconstitutional, labag sa batas. Kasi ang proposed budget ng isang ahensya, hindi mo na yan pwedeng dagdagan. Yan lang yung request budget nila Ito lang po yung hinihingi namin budget. Hindi mo na yan pwedeng dagdagan. Kung ano yung hinihingi, yun lang ang pwede mong ibigay. Or pwede mong bawasan, pero dadagdagan, labag sa batas yan. Yan po yung nangyari. Ginawa nilang, dinagdagan nila ng 228 billion pesos. Tapos, binawasan daw nila ng 26 billion pesos. Yung butal lang po ang ibinawas. Yung butal. No? At idinagdag ng konti dito sa DepEd. Binawasan din po ng 168 billion pesos ang unprogrammed appropriation. Doon po sa mga projects ng unprogrammed appropriation. Unprogrammed fund. Binawasan daw ng 168 billion. Daw. Sabi nila. So, pagdating naman po sa AKAP, andyan pa rin. Andyan pa rin. So, sinong nasunod? Nasunod ba ang mga senador? Dito sa AKAP na tinututulan ng mga senador? Hindi. Ilan lang kasi yung mga tumututol na senador Nasunod pa rin yung AKAP. Nasunod ba yung kumbaga ginawa ni Saldico at ni Martin Romualdez na budget ng AKAP versus the President? Pinirmahan Andiyan pa rin yung AKAP. Nasunod. No? Ibig sabihin, okay to. Para kay Pangulo. Pinirmahan niya Di okay sa kanya yan. Inaral pa nga nila Huwag niya sabihin hindi niya alam yan. Nagpa-Kodak pa sila di ba? Sa Malacanang. Pa-picture pa sila Habang inaaral daw. Inaaral o ginagawan lang ng paraan. Ito pong DepEd, ginawan lang pa ng paraan po ito. Pero nyo, itinaas daw yung numero. Pero wala pang kumpletong budget ito. Hahanapan pa. Kapag may additional revenue, habang tumatakbo yung 2025, no? Magkaroon ng additional revenue, dyan mapupunta sa DepEd. Yan tanong nga kung paano kung walang pumasok na revenue. Parang itong 2024 ang daming nautang ng gobyerno. Paano may papasok na revenue nangungutang nga,
nangungutang nga ang gobyerno. So, itong AKAP, hindi nawala, nandiyan pa rin, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalagyan daw, sabi ni yung DBM secretary, yung babae, lalagyan na lang daw ng guidelines itong AKAP para daw maging maayos ang implementation. Again, itong AKAP, according sa provision, nakasulat doon sa AKAP na ang budget ng AKAP ay directly goes to the office of the speaker. So, lalagyan daw nila ng guidelines. Magmi-meeting ang DOLE, DSWD, at ano pa ba yung isang ahensya. Magmi-meeting daw sila, lalagyan nila ng guidelines. Ibig sabihin, wala pa talagang guidelines. Pangako na naman ito. Pangako. Paano kung hindi naman pala mag-meeting? Paano kung wala namang magawang guidelines? Di wala rin. Sabi ko nga sa inyo, itong budget ng AKAP, pupunta ito sa opisina ni Martin Romualdez. Nakasulat yan. Di ba? Nakasulat yan. So, kahit maglagay ka ng guidelines dyan, ang masusunod dyan, ang speaker pa rin. Ha? Nako! Itong mga taong to, tayo'y ang dami ng beses na niloko eh. Ang dami ng beses. Hanggang ngayon ba? Siya magdidesisyon dyan eh. Siya ang humahawak niyan, siya ang mamamahala niyan ng budget ng AKAP. Sa tingin nyo, pag nagbigay kayo ng guidelines, susundin yan ng speaker? Opinion ko lang ito. Opinion ko. Analisa ko. Hindi. Hindi ako naniniwala. Yan, ipaniwala ko. Analisa ko. Opinion ko. Hindi ako naniniwala na kung maglagay kayo ng guidelines, parang piniprevent nyo si speaker. Mas mataas ang speaker sa inyo. Lalagyan nyo ng prevention? I don't think so. Sorry po. Yan po yung ibang mga pagbabago. Mas mataas na po ang DepEd kaysa sa DPWH na inaalmahan ng mga lawyer, mga profesor. That's unlawful. That's unconstitutional. Eto, kaya lang, wala namang budget. Hahanapan pa, sabi ni Ricto. Kapag may additional revenue. Punta po tayo dito sa Manila, sa Makati Business Club. Ito, iba na to. Pag sinabi mong Makati, anong maiisip mo dyan? Ng mga individual na tao. Numero 1, Ayala. Of course, member yung Ayala dyan. Yung mga Ayala. Makati yan eh. Lupain ng Ayala yan eh. Sila nag-develop yan eh. Pag Makati Business Club, membro dyan ang Ayala. Oligarko na po yan. Itong pahayag nila, statement nila, bago maglabas ng statement niyan, nag-meeting yan. Baka may mga ibang politiko rin dyan. Ang hula ko, mayroong isang senador, babae, na kumbaga nakipag-meeting dyan sa Makati Business Club na maglabas kayo ng hinanaing sa gobyerno. Ito po yung kanilang statement. MBC statement on the 2025 national budget. Hihimay-himayin po natin ng kaunti. December 28, 2024. The Makati Business Club calls for a more transparent and accountable. So ito yung hinihingi natin matagal na. Halos nagmamakaawa na tayo sa mga congressman. No? Pakitaan nyo kami ng transparency, accountability, kung saan nyo nilalagay, kung saan napupunta ang pera namin. Dahil pera namin yan. Pera namin po yan. Kaya may karapatan kami magtanong.
Ayan, more transparent and accountable. Bakit meron bang transparency? Meron ba accountability? Or parang sinasabi kasi, mabait yung Metro, Makati Business Club, mabait silang magsalita, ano? More transparent daw. Meron bang transparent tayo nakikita sa Congress? Alam ba natin kung magkano ang ginagastos kada hearing? Kasi may gastos yan kada hearing. Sana man lang pinapaalam sa atin no? Hindi natin alam Bulag tayo pagdating sa magkano kaya ginagastos kada hearing ng Congress. Sana man lang ipaalam sa atin. Kasi may karapatan naman tayo dyan. Nagbabayad naman tayo ng buwis. Yan po, wala pong transparency sa mga gastusin ng Congress. Wala. Pumapalag na ang MBC. More transparent and accountable process in finalizing General Appropriations Act, known as the National Budget, particularly in the actions and discussions of the Bicameral Committee. Ngayon na lang po natin nakitaan ang BICAM kung paano sila nagmi-meeting. Ngayon na lang nakuhaan ng picture ng media, ngayon na lang nakuhaan ng video kung ano bang klaseng pag-uusap. Kaya lang, nakulangan pa rin ang MBC, Makati Business Club. More ang tawag ito, transparent and accountable, particularly in the actions and discussions of the Bicameral Committee. Kinulang po. Kinulang sa impormasyon ang MBC. Dito po sa discussion ninyo sa BICAM. MBC commends the initiative of President Ferdinand Marcos Jr. in scrutinizing the bicameral approved 2025 budget before its final passage. Ito na nga, inaral daw. Nagpakodak sila sa Malacanang, inaaral daw Inaaral kung paano gagawan ng paraan. Yan po yung kanilang pag-aaral. We alarmed, ayan, naalarma na, by some of the adjustments made by the Bicameral Committee to the 2025 General Appropriations Act, GAA. Adjustment, ang sinasabi dito, ito po yung mga insertions, mga pasingit, mga palusot, mga pasobra. Kompleto na paliwanag. We are alarmed of some of the adjustment. Yan po yung sinasabi ng MBC, naaalarma sila sa mga insertions, sa mga insert na ginawa ng BICAM. No? Tuloy natin. In the bicameral approved version of the 2025 GAA, the Department of Public Works and Highways, DPWH, was given 1.1 trillion budget, higher than the Department of Education. Ayan na po. Ginawa na po nila ng paraan. Mas malaki na raw ang DepEd. On figure, no? On figure. Mas malaki na. On figure lang. Pero yung budget, wala pa. Kaya mas malaki pa rin ang DPWH. Mas malaki pa rin. This is equivalent to a net increase of almost 289 billion. Yan nga po yan. Almost 289 billion. Hindi pala Hindi pala 228. No? 288 pala. Yung sinasabi ko kanina. 288 billion. Almost 289 billion. Putting the DPWH budget higher than DepEd's may violate the constitutional rule para hindi magmukha na lumabag sila sa batas. Yung figure, tinaas nila yung DepEd. Pero walang budget Kulang ng budget yan. Hahanapan pa ni Recto. Nakita nyo yung ginawa nilang ang tawag nito, paraan? Ginawa nilang ang tawag niya remedyo, yon. Kitang-kita natin yung remedyo. Sa kanila rin nanggaling.
hahanapan pa ng budget eh. Ibig sabihin yung figure lang tinaas. Tapos pinirmahan. Hindi tayo sigurado kung madadagdagan nga ng budget. Kasi hahanapan eh. Paulit-ulit na yun. Paulit-ulitin po natin yan. Eh talagang mababiolate nila ang batas. Dito po sa pagbaba, binawasan pa ang DepEd ng budget, no? O nga pala, may nagtanong kanina na media, paano po yung 10 billion o 12 billion ba yon na kinaltas sa DepEd? Maibabalik pa ba yon? Sabi ni yung DBM secretary, hindi na raw. Hindi na raw kasi hindi raw pwede magdagdag yung Malacanang, si President Marcos. Ang pwede lang gawin ay ibito yung mga line of yung line of yun na yun. So yung nabawas sa natapya sa DepEd, wala na talaga yun. Neither is there any explanation or justification for the 26 billion allotment for ayuda para sa kapusang kita program AKAP, apparently financial assistance subsidy to near poor families. Near poor ha, hindi po yan mahirap. Malapit pa lang maging mahirap po. Near poor eh. Malapit sa mahirap eh. Malapit pa lang maging mahirap. Yan, dyan po napupunta yung AKAP. No? Itong near poor na po ito, nakakapagluto pa po ito ng bulalo. Nakakapag SM pa ito. Nakakanood ng sine, nakakapunta pa sa Jollibee. Near poor pa lang, hindi pa po sila mahirap. Pag nakasweldo, pwede pa silang magluto ng isang plangganang, malaking plangganang spaghetti. Hindi po ito poorest of the poor na siyang dapat unahin ng AKAP na ito, ng mga congressman na ito. Bakit? Bakit nila binawasan yung 4 piece? Ito nga po yung aking analisa. Ito ay opinion ko lang, analysis ko lang, no? Kasi sa 4 piece, mas kaunti ang botante. Dito po sa near poor, itong AKAP, mas marami ang botante. Okay? There is no information on how this will be implemented and conditions required for receiving the assistance. We note that the Senate has also previously questioned the fund for the program. Wala rin pong nagawa ang Senate. Mga Makati Business Club, wala rin po. Pinirmahan na Ang sabi, there is no information on how this will be implemented. Walang transparency dito, walang information, walang accountability. Kung paano ini-implement talaga ito. Bulag po ang taong bayan dito. Ito po'y pera natin na parang wala tayong karapatang questionin. Wala tayong karapatan na alamin. Wala. Wala silang binibigay na information. Yan po. While funds are allotted for assistance to the poor, it is not explained why the 2025 GAA removed the 74.43 billion subsidy for the PhilHealth Insurance Corporation. Yung pala, yung PhilHealth, hindi ko naabutan yung explanation sa PhilHealth kung ano na nangyari, no? Wala po tayong balita. Mamaya pa po ang balita niyan ng mga media. So, yan yung mga kini-question, no, ng Makati Business Club. Una, yung 19 billion. There is sufficient explanation. There is no sufficient explanation. Ito pong 19 billion, karagdagang budget po ito ng Congress. From 14 billion yata, naging 33 billion na. Dublado.
Hindi natin alam, wala ngang explanation, there is no sufficient explanation. Walang paliwanag dito ang Congress. Bakit po kayo nagdagdag ng 19 billion this 2025? Mas marami po ba ang gastos? Kumbaga, lumaki po ba ang gastusin ng Congress? Mas marami po ba ang empleyadong pinapasweldo? Mas mataas po ba ang kuryenteng binabayaran? Bakit po nagdagdag kayo ng 19 billion? Walang explanation. Ay sabi ng Makati Business Club, abay, mag-explain naman po kayo. Bakit kayo nagdagdag ng 19 billion? Ang tanong, masasagot kaya ang Makati Business Club? Kaming mahihirap nga Sa bagay, mayayaman sila. Baka pansinin sila. No? Especially Speaker Martin Romualdez. Bakit po kayo nagdagdag ng 19 billion? Billion po ito 33 billion na ang budget ninyo. Tapos, ni isang piso, wala tayong balita. Walang information saan ginamit itong perang ito. So, yan po yung tatlo, no? According to the March 2024 Ulat ng Bayan Survey by Pulse Asia, the top 3 concerns of the Filipinos are, ito po, controlling inflation. Lumipas na po ang 2024. Bukas sasalubong na ang taon. Ano pong ginawaan ng Congress tungkol sa inflation? May mga investigasyon po ba kayo? Kung ano nangyayari sa agriculture? Bakit hindi bumababa ang presyo ng bilihin? Wala po kayong ginawa. Ang ginawa niyo po ay imbestigahan ang mga Duterte, mga kaalyado ng Duterte, at ngayon, iimbestigahan naman po kaming mga vlogger. Wala pong mahihita ang mga mahihirap sa investigasyon nyo sa mga vlogger. Hindi po yan ikabababa ng presyo ng mga bilihin. Ito po ang sinasabi ng Makati Business Club na dapat nyong tugunan. Controlling inflation. Senado, Kongreso. Ito po atupagin nyo. Tatlo po ito. Controlling inflation. Number 2, increasing pay of workers. So para makasabay ka sa nagmamahalang bilihin, itaas po ang sweldo. Yun po yung dapat tinatrabaho nyo. At magbalangkas kayo ng batas dyan na inuobliga ang mga negosyante na magtaas ng sweldo. Para tumaas ang sweldo, dapat mag-create kayo ng maraming trabaho. Ayan po maliwanag. Ang sinasabi ng MBC, ito atupagin nyo. No. Number 3, fighting graft and corruption in the government. Patay na. Paanong lalabanan ang graft and corruption? Ayon sa Executive Order number 1, abolishing PACC, Philippine Anti-Corruption Committee. Paano mawawala ang graft and corruption in the government? Yung watcher sa mga magnanakaw sa gobyerno ay inabolish. Yan po. Sabi ng MBC, there are clear indicators of what should be the government's priority. Ito na yung clear indicator. Ito ni dapat i-priority ng gobyerno. 3 pa nga lang yan Therefore, the 2025 budget should focus on addressing supply-side inflation, improving infrastructure, addressing workforce skills gap,
and driving government efficiency and transparency to attract more job, create investment. Ano to? Tinuturuan pa kayo ng Makati Business Club kung ano dapat gawin ninyo? Hindi nyo ba ito alam? Na ito yung priority na dapat nyo tinatrabaho? Kailangan pang ituro sa inyo? At itinuturo na sa inyo, ayaw nyo namang gawin. Ayaw nyo rin pansinin. Wala. MBC believes that the national budget should be designed to address the concern and needs of the Filipino people. Kailangan, yung national budget, nakapokus yan, nakadesign sa mga pangunahing pangangailangan ng Filipino people. Thus, MBC calls for a more transparent and needs-aligned corrective actions to the 2025 budget. Ito po, may mga logo dito. Ewan ko kung ano mga logo, pero nandito yung MBC, Makati Business Club. Parang mga ano to, maraming grupo po ito. Yung mga logo na yan. Hindi lang MBC. Maraming grupo na pag napundi ang mga yan, pwedeng mag-rally yan. Mayayaman yan. Isa yan sa nagpanalo ng People Power 1. Bata pa ako nun. Bata-bata pa. Malapit lang kami sa EDSA. Ang kwento sa akin ng mga kapitbahay ko, mga kalaro ko. Uy, punta kayo ng EDSA. Ang daming Jollibee. Ibig sabihin, pag tumulong na yung mga mayayaman, mga oligarko sa mga rally-rally, aba, mag-isip-isip kayo. Mayroon ng mga nagsalitang mga former AFP, mga opisyal, high-ranking opisyal, former sundalo. May mga church na ang kikilos. Andyan yung mga UP professor, lawyers, mga mahihirap. Dumadami na. Dumadami ang umaalma, yung naaalarma, yung mga pumapalag, dumadami na. Mayroon na pong mga milyonaryo at bilyonaryo na pumapalag. Makukumpleto na yan. May mayaman na may magsusupply na. Sige lang. Bahala kayo. Ganito na lang po, mga kalahi. Malapit ng bagong taon. Advance Happy New Year po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat.